Kung mapapansin nyo, ang dami ng away ngayon, ang dami ng gera, ang dami ng conflict. Hindi lang mga experts ang nagsasabi na malapit na tayo sa malaking digmaan sa buong mundo. Marami na rin yan, kahit yung mga religious at yung mga prophecy, noong pa sinasabi, kahit na sa Bible yan eh. So talagang makikita mo, hindi lang experts, lahat na talagang padami na ng padami yung conflict. And kahit sa social media, makikita nyo, paggalit ng paggalit yung tao. Painit ng painit yung ulo at parang hindi na mapipigilan yung malaking gera. Diba? Ano ba mangyayari pag nagkaroon ng gera? Diba? So meron ako mga tips, paano magagawa natin, paano tayo maghahanda. Meron akong practical side preparation. Alam niyo naman ako, laging practical tips. Pero meron din akong mga spiritual tips na tingin ko kasing halaga. Okay? On the practical side muna, yung magagamit ng kababayan natin, expect natin, oras na may conflict sa ibang parte ng mundo o dito sa atin, kung masasali tayo, talagang magmamahal ang presyo ng bilihin. Talagang mahal yan. May mag-hoarding, mababawasan yung pagkain, mababawasan ng trabaho, mababawasan ng salary, at sa tingin ko, pati ang ayuda ng gobyerno mababawasan. Hindi na rin makakasustain kasi kung wala rin pagkukunan ng pera. Yan ang talagang mangyayari. Kasi kung titingnan nyo sa kasaysayan, bawat gera talagang gutom. Gutom lahat. All sides. Yung victor at yung loser, parehong talo. Parang nagbugbugan eh. Parehong lugi talaga. Ano magagawa natin on the practical side, di ba? Since wala naman tayo sa decision making. Number 1, kailangan natin magtipid. Kung ano meron kayo ngayon, itipid nyo na. Kung may balak kayo mag-trip, mag-enjoy, o mag-party, baka pwede pagliban nyo muna, di ba? Itago nyo muna yung pera nyo para just in case may gulo in the future, meron tayo dudukutin na para sa pagkain at para sa gamot. Just in case may magkasakit. Number 2, kung nasa probinsya kayo, meron kayong maliit na lupa, di ba? Subukan nyo na taniman. Kasi yan talaga kailangan natin, food security, food talaga. So kung magtatanim kayo, kahit makadagdag lang konti, okra, kamatis, whatever, makakabawas yan sa gastos nyo. Yun na rin ang, baka pag magulo na, wala na ring silbi ang pera eh. Oo. Later on, mawawala ng silbi ang pera, may silbi nila yung pagkain. So, number 3, kailangan rin tayo mag-save konti ng food and money. At least for a few days, dapat ready tayo just in case may conflict. Number 4, practical tips, ito yung problem natin pag nuclear war. Di ba? Pag nuclear war, marami na akong video sinuturo sa inyo. Sa nuclear war, talagang wala tayong laban, pero may first aid dyan. Ready na yung mga mayayamang bansa sa first aid. Yung potassium iodide, inuulit-ulit ko. Potassium iodide, mabibili pala yan online eh. Sa online, meron na silang nuclear preparation. May mga gamit, radiation testing, potassium iodide para sa isang pamilya. Diba? Tapos yung mga gloves nila, ready na rin yan. Kasi nga, nuclear fallout yan eh. Pag tinamaan yan yung katawan natin, masisira ang thyroid, cancer causing yan eh. Dapat nga, nasa loob ka ng bahay. Diba? Yan ang number 5. Dapat maghanap tayo ng safe place. Saan tayo magtatago sa gera? Pag may nuclear war, saan tayo magtatago? Kailangan sa building na may bato na makapal yung dingding. Diba? Kung hindi, papasok din, especially within the 24 hours, doon pinakadelikado. Sa ibang bansa, may mga bomb shelter, may mga underground shelter, fallout shelter, binibigyan na sila potassium iodide, yung mga tao nila, ready na sila. Tayo, wala tayong nito lahat. Diba? Wala tayong nito lahat. So, yun lang. Wala talaga tayong ma-prepare. Tayo na mismo bibili ng potassium iodide at magtatago na sa isang lugar. Meron kang konting pagkain, dasal na lang na hindi malaki ang tama nitong mga nuclear fallout. Okay? Kung may chance kayo, I'm very practical, kung may chance kayo mag-abroad, may chance kayo pumunta sa lugar na malayo sa conflict, parang mga Australia, yung mga malayo-layo, mga dulo-dulo,
pwede kayo pumunta. Oo, mga bata, kung may visa kayo, pwede kayo pumunta. Mas safe kayo doon habang nagpre-prepare kayo. Yan ang practical tips natin. Yan ang practical side, tipid, magtanim, mag-save, nuclear preparation, tsaka safe place. Dapat ready na tayo dito. On the spiritual side naman, para sa akin, 5 tips din. Okay? Number 1, malaking tulong pa rin yung pagdarasal para sa ibang tao. Yun lang naman magagawa natin eh. Naniniwala tayo, di ba? Prayer moves mountains, di ba? So, ang pagdarasal natin, hindi lang para sa pamilya natin, para sa kaibigan natin. Ang mas mahalaga, yung pagdarasal sa kaaway natin. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kaaway ko, inaaway ako, sinasaktan ako, bahala siya. Diba? Pero, yun lang ang makakabago eh. Kung meron ka lang isang kaaway na medyo na-tolerate mo, hindi lang kayo nag-conflict, nag-away, doon lang mariresolve eh. Oras na nagpatayan kasi, napatay ng ilan yung kamag-anak niya, napatay yung ilang kamag-anak mo, wala nang katapusan yan. Yan ang turo ni Mahatma Gandhi, di ba, na an eye for an eye only makes men blind. Eh. Pag inumpisahan mo yung bato, wala nang katapusan yun, ubusan ng lahi yun. So, prayer na lang, di ba? Prayer na lang sa pamilya, kaibigan, and slowly do sa kaaway. Number 2, kailangan tutulong pa rin tayo sa maliit na bagay. Hindi excuse, mahirap ako, wala akong pera, hindi ako makakatulong. Hindi po. Depende sa dami ng kakayanan mo, depende sa laki ng tulong. Diba? Kung marami siyang pera, mas marami dapat tutulong niya. Kung maliit ang pera niya o wala siyang pera, pwede naman maghatid ng may edad, magdala ng grocery bag niya, diba? Alalay lang o magsabi lang ng maganda, diba? Small things pwede na. Hindi kailangan malaking bagay. So, dapat tutulong pa rin tayo yung pagbibigay ng good thoughts, good action, kasi marami sa atin depressed, mental health problems.